Ang taong ito ay gumastos ng $3,000 upang bumuo ng isang UFO ship na maaaring maglakbay sa ibabaw ng tubig. Sa isang punto, may nag-alok sa kanya ng $100,000 para bilhin ang UFO ship na ito. Sa katunayan, ang proseso ay medyo simple at maaari mo ring gawin ito sa iyong sariling bahay. Una, gumuhit siya ng 2 malaking concentric circle sa lupa at hinati ang mga ito sa 6 na bahagi na bumubuo sa pangunahing frame ng UFO. Matapos makumpleto ang frame, sinimulan niya ang aktwal na paggawa. Kumuha siya ng ilang bakal na tubo at gumamit ng aluminum alloy strips para gumawa ng frame na parang scraper. Sa pamamagitan nito, nagawa ang pangunahing istruktura. Ngayon ay dumating ang kritikal na hakbang na puno niya ng buhangin ng bilog at habang umiikot ang scraper ang buhangin, ay nakabuo ng perpektong dome shape. Para maging matibay, pinuhusan niya ng semento ang buhangin at pinakinis ito gamit ang scraper. Nang tumigas ang semento, pinakintab niya ang ibabaw at pininturahan ito ng purple. Pagkatapos ay sinimulan niyang gawin ang katawan ng ship. Pinili niya ang fiberglass sa halip na carbon fiber o bakal dahil nagtataglay ang fiberglass ng magandang balanse. Pagkatapos ilapat ang fiberglass, pinaluktot niya ang kalahating bilog na mga piraso ng metal na inilagay sa molde upang lumikha ng body frame ng UFO. Pinatibay pa niya ang frame na may higit pang fiberglass at sa lalong madaling panahon ang itaas na kalahati ng UFO shell ay dapat makumpleto. Dahil ang dagta ay nag-iwan ng ilang magaspang na gilid, pinaligtad niya ito at maingat na pinakinis. Pagkatapos ay lumipat siya sa isang mahalagang bahagi ng disenyo ng UFO. Pinutol niya ang mga hexagonal foam board at inilagay ang mga ito sa shell at nag-iwan ng ilang puwang. Matapos na i-secure ang mga ito, nilagyan niya ng puting resin ang foam at pinutol ang fiberglass upang takpan ang bawat hexagon. Lumikha ito ng kakaibang hexagonal pattern sa ibabaw. Sa sandaling tumigas ang dagta, gumamit siya ng grinder upang pakinisin at paghiwalayin ang mga gilid. Ngayon ay nakumpleto na niya ang itaas na kalahati ng UFO shell. Ang lower half ay ginawa sa katulad na paraan, ngunit kasama rin dito ang isang engine compartment para sa propulsion system. Pinuno niya ang mga puwang sa pagitan ng fiberglass at pagkatapos ay inilagay ang propeller at makina. Matapos mailagay ang makina, pinutol niya ang isang siwang sa harap ng propeller at pininturahan ang ilalim ng water-resistant na pintura. Sa wakas, binuo niya ang upper at lower halves na bumubuo sa kumpletong UFO shell. Ang lokasyon ng hatch ay paunang idinisenyo at tinanggal lamang nila ang mga panel. Ang mga hexagonal panel ay tinanggal din dahil sila ay mga template lamang para sa mga bintana. Pagkatapos linisin ang mga bahagi ng bintana, gumamit siya ng grinder upang pakinisin ang magaspang na mga gilid ng fiberglass. Naghiwa siya ng butas sa tabi ng propeller para sa tambutso ng makina at nag-drill ng isa pang butas para madaanan ang isang bakal na cable. Ang bakal na cable na ito ay konektado sa propeller na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang ship. Ikinonekta niya ang kabilang dulo ng manibela sa loob ng cockpit at para magdagdag ng ginhawa, naglagay siya ng komportabling upuan. Medyo maluwag ang loob at maingat niyang inayos ang espasyo at pagpinta sa buong barko upang bigyan ito ng mas makinis na hitsura. Ang disenyo ng UFO ay unti-unting nabubuo. Ginawa rin niya ang hatch mula sa fiberglass at hinati ito sa 2 bahagi at nag-install ng mga automatic lifting mechanism ng sa bawat panig. Sa loob ay nilagyan niya ng tela ang bawat sulok at naglagay ng mga LED light sa paligid ng hexagonal frame. Ang dark hall at lightning ay nagbigay dito ng isang futuristic na vibe. Pagkatapos i-install ang lahat ng kinakailangang mga control at instrumento sa cockpit, nilagyan niya ng reinforced glass ang mga hexagonal window at tinatakan ang mga ito. Matapos ang 2.5 araw ng pagsusumikap, ang parang UFO na barko ay natapos na. Hindi na siya makapaghintay na kunin ito para sa isang test run sa isang kalapit na ilog. Napakalakas ng makina nito at walang kahirap-hirap na tumawid ang UFO ship sa tubig. Ang streamline na disenyo nito ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao na nakakita nito. Kung namangha ka din sa kakayahan ng taong ito, like at share mo na itong video.